sa bawat isa. Tunay ang Panginoon ko pa, tunay nga ako parang Panginoon ay nagpapatuloy sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga po, ang ating Diyos ay dakila. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Amen. Malakas. Amen. Patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yes. Kaya mga kapatid, batiin mo natin muna ang ating mga kabyaya. Kapagpalang bata sa bahay. Tunay yan ang napakabuti ng ating Diyos. Kaya marapat lang na siya ay pagpurihan. Siya ay sampalin sa katotohanan. Kaya tayo po yung mawit sa Panginoon sa umaga niya.
bawat isa. Ikaw ang aming waymaker, O Lord. Promise maker, promise keeper, miracle worker, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkatuloy, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw. Patuloy, Lord, natapat ang iyong pangako sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po. Salamat, salamat ng maraming, Panginoon. Patuloy ka namin dadakikain, Panginoon. Patuloy ka namin patutulihan. Lord, salamat ng maraming. Patuloy ko natin pinayaya. Purihin ang ating Diyos sa dalam. I worship you. You are here, moving the things. I worship you. I worship you. You are here, moving the things. I worship you. I worship you. Work in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, God is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, God is who you are. See every I worship
when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Light in the darkness, my God, God is who you are. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Muli sa pagbagong karoon nito, Panginoon, na aming ginamit na Lord, kasama ko namin. Patuloy, Lord, na kami ipapasalamat po, tufugi sa Panginoon, sa pagpuli, Panginoon, lahat, Panginoon, may buti para sa amin, Panginoon. Pilitin ka namin, Panginoon, kagalingan, Panginoon. Ang katinubahan, Panginoon, ang patuloy na putihan mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat, 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 salamat po ang Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Lahat ng sabi na, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. So, ayan, marami po may mga maliliit na anak, hindi po yata na ano yung ating paunawa na yung mga maliliit wala po ng Sunday school. Itabi mo na, so hindi na talaga pati mga nanay, hindi na po na. Anyway, ano po yung sabi na, ano sinasabi ng awitin natin? That God is our way maker, miracle worker, promise keeper. So, ang sabi sa kanta, kahit hindi natin nakikita na siya gumagawa, ang totoo po, ang Diyos palaging gumagawa. Amen? Kaya naman, ang sabi pa sa awitin,
If God is with us, who can stand against us? So ano ang mga sitwasyon, problema, karamdaman, tandaan natin, walang makapaghiwalay sa atin sa Diyos at hindi matitigil ang ating pagpupuri sa Kanya. Amen? Magtiwala tayo na siya ay promise keeper, miracle worker, way maker. Yun po ba? So, ipagpapatuloy natin ang ating topic sa umagang ito. Your next season is coming. But before that, let us pray. Father in heaven, we thank you so much. We praise you, we worship you. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga pangako ay hindi nagmamalim kahit kailan. Ang iyong biyaya, Panginoon, ay palaging bago tuwing umaga. Lord, maraming salamat sapagkat patuloy ka, Panginoon, na nasa kalagitnaan namin at patuloy, Panginoon, na sa aming pag-aawitan, pagpupuri sa iyo, Panginoon, palagi kang nandyan. You inhabit the praises of your people. Thank you so much, Father. Sa umagang ito, sa aming pagtalakay, sa aming pagtapos, sa unang bahagi, Panginoon, ng aming topic, naway ka, Panginoon, ang mapapurihan, mapagpalang iyong mga anak, Panginoon. Lord, we commit this time to you, Panginoon. Lahat ng aming sasabihin at gagawin, ikaw lamang ang maitaas at mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. At bago po tayo magsimula, pag-ibati nga po muli ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Amen? Blessed and highly favored. Amen. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, nasimulan na po natin itong Your Next Season is Coming. Galing pa lang tayo sa 2025 and praise God, itinawid na tayo sa bagong taong 2026 and we believe that God has many things in store for us. Amen po ba? At tayo po ay excited kung paano, saan tayo dadalhin patungo ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? So let's have a short recap. Okay, your next season is coming. Sabi natin, last week, hindi tayo mananatili sa kung anong season ng buhay, nandun tayo. Amen po ba? So, let's start. Sabi ko dyan, no matter what season you're in right now, ano bang season ng buhay nandun ka ngayon, whether it's been difficult, mahirap po ba, delightful or deeply fulfilling, there's one truth we can hold on to. God is not finished with you yet. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. So, excited ka ba sa kung ano pang gagawin ng Diyos? Amen? Amen. Dahil lamang po sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, if you're walking through a bad season, the good news is, a good season is coming. Amen po ba? If you're in a good season, don't settle. A better one is on the horizon. So, pabuti ng pabuti po ba? Yes, pabuti ng pabuti. Ang biyaya ng Diyos ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. And if you're already in a better season, the best is still ahead. Amen? May best pa. Because God's grace always moves us forward. So, sabi ko nga last week, sa aralin natin ito, tayo ay magta-travel sa mga tauhan sa mga banal na kasulatan. Kung abutin natin from old to new, men and women of the Bible, at titingnan natin yung mga victory sa buhay ng mga tao na ito. Hindi lamang po ang kanilang mga katagumpayan, but also their struggles, flaws, and unique personalities. Dahil iba-iba po tayo. Ganon din ang mga tao sa Biblia. Hindi sila perfecto. May mga flaws. Okay, so, i-discovery po natin kung paano sa buhay ng mga tao sa Biblia, how grace stepped into their stories, at sila po ay dinala, nagkaroon ng transition, and ushered them into the next season of purpose, healing,
promotion, and breakthrough. So, ipinapaalala natin muli na kung sa tingin mo nasa bad season ka, tandaan, huwag manlupay-pay. A good one is coming. Amen? Kung sasabihin mo naman ay, okay na ako, good na to, don't settle kasi meron pang igaganda ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Para po natin sa mga. Your next season is not a matter of chance. Wala pong chance. It is a matter of grace and it is coming. Amen? Lahat po biyaya. At palagi lang po tayong positibo. Our next season is coming. Sabihin mo po, in Christ, your next season is coming. Amen po ba? Amen. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, tandaan natin, kahit nasa anong season ka man ng buhay mo, tandaan natin, palagi huwag mawawala ang pag-asa sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nasa bad season ka, huwag mawawala ang pag-asa sapagkat yan po ang mensahe ng biyaya. Nagbibigay ng pag-asa. Amen? After all, Jesus is our living hope. Amen po ba? So, huwag mawawala ng pag-asa, huwag mawawala ng pag-asa sapagkat ang biyaya ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? So, sa series po na ito, tandaan, from bad season to good season to better season, from better season, there is still best to come. Amen po ba? Last week, nasimulan na po natin yung pakibasa na po, 3 insights when grace finds you. Amen po ba? So, may tatlo po mga insights kung saan tayo natagpuan ng biyaya from the story of Noah. So, sinimulan po natin sa kwento ni Noah. Amen? So, tandaan natin, nung panahon ni Noah lived in one of the darkest period. Bakit po? Ito po yung talamak ang kasamaan ng tao. Kumbaga, sukdulang kasamaan na na-record sa Old Testament. Pero, ano po, sabi sa Genesis 6:51, the Lord saw the great wickedness of the human race. Pero sa panahon po na yon, diyan naman po, natagpuan ng biyaya si Noah. Iman po ba? Natagpuan ng Diyos ang biyaya. Natagpuan si Noah ng biyaya ng Diyos. Sabi po yan sa Genesis 5:8. So, napakasama ng tao ng mga panahon na yun. Pero ang sinasabi po sa atin, when sin increased, grace increased all the more. So, hindi mo ma-outweigh yung grace ng kasalanan ng tao sapagkat palaging mas nakila ang biyaya ng Diyos. Pero tandaan natin, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi po lisensya ang biyaya para ang tao ay mamuhay sa kasalanan. Amen po ba? Sabi po yan sa Romans 6:1-2, it is not a license to commit sin, but it is the power to overcome it. So, ang biyaya po, ang nakatagpo sa atin. Hindi po tayo ang naghanap ng biyaya, kundi ang Diyos, ang biyaya ang nakatagpo sa atin. Para ano? Para baguhin tayo. Para i-transform tayo ng biyaya. Amen? So, grace finds you in a bad season. Yan po lang yung review konti. Marami pa po yan, pero hindi ko na po i-elaborate sapagkat wala na po, jump na po tayo sa number 2. Okay, before I forget, grace finds you in a bad season. Gusto ko lamang pong idagdag, hindi po hihintayin ng Diyos gumanda ang kalagayan mo bago kanya katagpuin. Tama po ba? Hindi hihintayin ng Diyos na gumanda ang kalagayan mo bago kanya katagpuin. Sa hindi mo magandang kalagayan, tandaan po natin,
minsan tayo nasa hindi magandang kalagayan. Maaaring nangyari na ito o baka mangyari. Sa hindi magandang kalagayan ng mga buhay natin, diyan po tayo kinatakbo ng Diyos. Diyan tayo kinatakbo ng biyaya ng Diyos. So, hindi hihintayin ng Diyos na lumiwanag bago siya magpagtakbo sa iyo. Tandaan, siya ang magiging liwanag natin sa gitna ng madilim na takbo ng ating mga buhay. Amen po ba? Para po balansahin natin, it is okay to be once in a bad season. Amen po ba? Hindi naghihintay ang Diyos ng perfection. It is okay to be once in a bad season, but you don't have to stay there for a long time. Amen? Diyan po tayo kailangan maliwanagan. Okay lang. Once in our lives. Kasi natin naman talaga doon tayo, di ba? Pero, hindi tayo dapat manatili dyan. At dahil dyan ka na tinatakbo ng Diyos, dyan ka na natakbuhan ng Panginoon, tandaan natin, ihahango niya tayo sa bad season patungo sa new season. So, this brings me to point number 2. Pakibasa po. Grace finds you for a new season. So, from bad season to a new season of your life. Pakibasa po. At Noah praised the eyes of the Lord. Genesis 6, single multiplication the course of Noah's life. God's judgment was coming upon the whole earth. Yet in the midst of things, grace introduced Noah to a brand new season. One of purpose, protection, and Partnership with God. So that single moment changed the course of Noah's life. Yan po yung game changer. Yun po yung game changer. Once natakbuhan ka na ng grasya, yun po yung grace changer. God's judgment was upon the whole earth. Yet, in the midst of it, grace introduced Noah to a brand new season. One of purpose, protection, and partnership with God. Kaya, yung pong bad season to the new season, tandaan po natin, lahat po tayo without exemption, galing po tayo sa bad season. Amen po ba? Amen. Lahat tayo galing sa bad season, pero salamat sapagkat nasa bagong season na tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen. Amen? Sino po dito ang nasa bago ng season ng biyaya ng Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, wala pong exemption. Kaya wala po dito nagmamalinis. Meron po ba? Natahimik kayo. Wala sa ating nagmamalinis. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng magmalinis. Ang sabi sa Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. So walang matuwid, wala kahit isa. Pero we don't have to stay there. Amen? Kasi bubuksan talaga ng Diyos ang iyong kaisipan. Kakatakuin ka kung saan may bad season ka nandoon kasi magpapakilala siya sa iyo. Amen po ba? Lahat ng kwento natin, ang testimony natin, nung una nga sabi natin, nung matagpuan ko, pero ang totoo po, tayo ang natagpuan. Kagaya ni Noah, siya po ay natagpuan ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi po disgrasya ang natanggap natin. Anong natanggap natin? Grasya. Amen? So, if you receive the grace of God, imumove ka niya from the bad season of your life to the new season of your life sapagkat iyan po talaga ang biyaya. Amen? Grace is always the beginning of something new.
It was grace that found Noah, not Noah who found grace. Left to ourselves, we could never find God, but grace initiates. Sino po ang nag-initiate? Ang grace. Grace calls. Sino po ang tumawag? Grace. Biyaya. And grace makes all things new. So, hindi naman tayo talaga humanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Ang sabi nga, Luke 19:10, He came to save the lost. Tayo po yung mga nawawala. Tayo yung mga nawawalang tupa. Kaya po ang Panginoong Jesus naging tao para tayong lahat ay hanapin. Amen po. Hindi tayo ang nakatagpo sa Diyos. Ang Diyos ang nakatakbo sa atin. So, si Jesus po ay naparito para tayo ay hanapin. Si Noah po hindi niya hinanap ang biyaya ng Diyos. Amen. Ang biyaya ng Diyos ang humanap kay Noah. Amen? Ganun din po tayo. Dati, sabi sa Isaiah, nga tayo ng kanya-kanya ng daan, lumangoy tayo sa kusali ng kasalanan, pero tinatagpo tayo ng biyaya ng Panginoon. Bakit? Para dalhin po tayo sa bagong season ng buhay natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ang sabi po sa 2 Corinthians 6:2, In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. Now is the time of God's favor. Kailan daw po yung time ng God's favor? Now. Now is the day of salvation. Kailan po yung araw ng pagliligtas? Now. Kaya, alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung kailan ang araw ng iyong kaligtasan. Amen? Maaaring ikaw nakalimutan mo. Pero ang Diyos, kailanman, hindi yan makakalimutan. Sapagkat before the creation of the world, ikaw ay pinili na ng Diyos sapagkat maganda ang plano niya sa atin. Amen po ba? Maganda ang plano ng Diyos sa atin. So sa versikulo po na ito, makikita natin that God's grace is very timely. Napapanahon palagi. Kasi ang sabi po dyan, now. Ngayon mismo, hindi bukas. At ang biyaya ng Diyos ay very transformative. It can transform you from a bad season to the new season sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tandaan natin, huwag natin kalilimutan. Tanda yan ng Diyos. Amen? Kaya wala kang may tatago sa Diyos. Kaya mas maganda magpaatotoo ka. There are times na hindi mo masabi kahit kanino, pero magpakatotoo ka sa Diyos. Sabihin mo lahat sa Kanya. Naiintindihan niya. Kaya nga siya naging tao, diba? Para maramdaman niya yung hapdi, yung lungkot. Kasi tao siya. Ganun po ba? And siya lamang po makakaintindi sa atin. May mga higpit sa gabi na hindi mo masabi, pero alam niya kung ano ang nasa puso natin. Amen po ba? Amen. Just like God gave Noah a new season through grace, God gives you new beginning through His favor. You may think you've missed your chance. Minsan akala natin wala na. Or it's too late to begin again. Dahil nasa bad season ka, akala mo wala na. Nawala na ako ng chance. Sa Diyos po, tandaan natin, maraming chance. Ang Diyos nagbibigay palagi ng chance. And it's never too late to begin again. But grace overrides regrets, resets the story, and releases purpose. Maring sabihin mo, matanda na ako eh. Hindi na pwede. Tandaan po natin, kaya pong i-override ng Lord ang mga regrets ng buhay mo. Amen po ba? Kaya niyang i-override lahat ng regrets ng buhay mo.
i-reset ang story ng life mo sapagkat siya po ang sumusulat ng kwento ng buhay mo. Amen? At ang kwento mo sa Diyos ay hindi patapos. Tuloy-tuloy ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. He is still writing your story. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ikaw ang nagsusulat ng kwento ng buhay mo. Yung sasabihin mo, ito ang gagawin ko, ito ang plano ko. Hindi. Unless otherwise, the grace of God permits it, it will happen. Pero kung talagang matigas ang ulo mo at sidi-sidi ka, you will suffer the consequences of what you are doing. Amen po ba? So, it is very important to always seek for the will of God in our lives. Amen po ba? Pwede naman palang maging madali dahil sa tigas ng ulo, naging mahirap. So, ano ang pipiliin mo? Seek the will of God. So, 3 things will grace find you from the story of Noah. Number 2, grace finds you for a new season. Number 3, grace finds you for a meaningful season. So, from bad season to the new season, from the new season to the meaningful season. Maganda po ba? Hindi lamang better, kundi meaningful. May kabuluhan. May kabuluhang buhay. Tatanungin ko kayo, sa tingin nyo, at this moment in time of your lives, may kabuluhan na ba ang buhay mo? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. After grace found Noah, it did not leave him. Pakibasa ng word. It did not leave him idle. Ano ibig sabihin ng idle? Stuck up ka na lang. Wala ka nang ginagawa. In Genesis 7:1, God said to Noah, "Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation." Imagine, in that generation, the time of Noah, siya lang ang natagpuan ng Diyos na righteous. Amen? Sa generation kaya natin ngayon, may Noah pa kaya na matatagpuan ng Diyos? Of course, meron. Yes. Yung pagiging matuwid po ni Noah ng panahon na yun ay base po sa paghahandog sa ibabaw ng dambana. Yung paghahandog po na yun sa ibabaw ng dambana, ang handog po yun, yung handog na nandoon sa ibabaw ng dambana, yun po ang nagtatakip ng kamalian, kasalanan ng mga tao para maging matuwid pansamantala. Lahat ng paghahandog na ginawa sa lumang kasunduan po ay anino, na ang katuparan nito ay ang naganap sa dakilang handog ng paghahandog ng Diyos ng Kanyang anak. Ang kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So lahat ng paghahandog, yung paghahandog ni Noah sa lumang kasunduan, doon po nakabase yung Kanyang righteousness. Amen po ba? Pero yung paghahandog na once na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yun po ay hindi pa natakpan, kundi para hindi pansamantala, kundi permanently alisin ang ating mga kasalanan at tayo ay maging matuwid, magpakailan, kailanman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating pong pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi po minsan lang. Ito po ay palatian. Amen? Hebrews 10:14, by one sacrifice, He had perfected us forever. Amen? Kaya sa Diyos lamang po may forever. Sa minsang paghahandog, tayo ay naging matuwid magpakailan, kailan pa man. Amen? Kaya tayo po ngayon ay pumapasok na or pumasok na into our meaningful season ng buhay natin. Nagkaroon na po ng kahulugan ng mga buhay natin. Amen po ba? Amen.
Tanungin mo ang katabi mo, may kahulugan na ang buhay mo. Anong sabi? Parang malungkot kayo. So, ang buhay mo ngayon ay hindi na kesera-sera. Amen po ba? Hindi na kesera-sera. Hindi na kesera-sera. Kasi meron ng direksyon, meron ng giya ang mga buhay natin, at nagkaroon na ng kulay ang buhay natin. Kung tatanungin ka, anong kulay kaya ang buhay mo? Anong kulay? Colorful daw. Rainbow. So, makulay na ang buhay mo. Naging maganda na sapagkat ngayon, alam mo na kung bakit ka bumabangon sa umaga. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo mata sa mata. Para kanino ka bumabangon sa umaga. Amen? Yes. Bumabangon tayo dahil sa biyaya. Amen. At dahil bumabangon tayo dahil kay Lord, nandiyan ang biyaya sa harap mo. Amen po ba? At alam mo na kung ano ang nagpapasaya ng buhay mo. Amen po ba? Amen. Alam mo na, nagkakaroon na ng saysay ang buhay mo. Palakpakan po natin ang This was not just a command. It was commission. Yung grace po ang tinutukoy dito. It was commission ng ano yan? It commissioned Noah as part of God's redemptive plan. So, naging na po kabahagi si Noah sa redemptive plan. Grace gave him a mission. So, after that po, nagkaroon po ng mission si Noah. Build the ark and save the people from the coming judgment. So, maganda po kung ikaw ay maging bahagi ng redemptive plan ng Diyos. May dalawa pala. Mahina na po kasi ang mata ko. This wasn't just a command. Ayan. It was commission. Noah was now part of God's redemptive plan. So maganda po. Grace gave him a mission. At ano po yung mission? Build the ark and save the people from the coming judgment. So, maganda po. Noah, naging bahagi na po siya ng plano ng Diyos sa sangkatauhan. At nagkaroon na po ng halaga, nagkaroon ng sigla ang buhay niya sapagkat ang sabi po dyan, grace give him a mission, build the ark, and save the people from the coming judgment. So tatanungin ko po kayo, may idea po ba kayo kung gaano katagal ginawa ang arko? Sino po ang kakaalala? May idea po ba kayo kung gaano katagal ginawa ni Noah ang arko? Tanungin nila lang ako. Yun, gaano katagal? 100 taon po. 100 years. 100 years. Matagal? Matagal. At habang ginagawa po yung arko, si Noah po ay nangangaral. Nangangaral. Amen? Kaya ang tawag po sa kanya ay preacher of righteousness. Amen? Preacher of righteousness. So, ibig sabihin, 500 years old po si Noah nang sinabi sa kanya ng Diyos na gumawa ng arko. 500 years old si Noah. Kinomission siya ng Diyos gumawa ng arko. So, kung 100 years ginawa ang arko, ilang taon po siya?
matapos ang arko? Sarili. 600 years nang matapos. And after that po, nagkaroon ng meaning ang kanyang buhay. Amen? Ganyan din po tayo. Nagkaroon ng saysay ang buhay natin sapagkat nagiging pagpapala tayo sa iba. Amen po ba? Sa paano pa paraan, Pastora? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mensahe ng biyaya. Yun po yun, yung sinasabing kabutihan na maibabahagi mo. Bonus na lang yun na makagawa ka ng mabuti sa kapwa. Pero ang pinakamagandang magawa mo sa kapwa mo, mabahaginan mo na salita ng Diyos. After all, salvation is the most important thing sa mundo habang nabubuhay ka. Amen po ba? Naging siyang pagpapala, tayo man, ay naging pagpapala sa buhay ng mga tao sapagkat nagkaroon ka ng contributions sa buhay ng mga tao at nagiging kang pagpapala sa iba. Amen po ba? Kagaya po na nangyari po kay Noah. So, tingnan natin anong versikulo po ba dyan. 2 Peter 2:5. God did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah. Bakit ito rin yung section ng si Noah? Siya lang po yung nakita ng Diyos na righteous nung generation niya. Sino si Noah? A preacher of righteousness and 7 others. So let's do the math. 1 plus 7 equals 8. So, walang pong ibang taong naligtas sa baha, kundi ang pamilya ni Noah. Tatlong anak ni Noah, si Shem, si Japheth, Shem, Ham, at Japheth. At yung mga asawa, ilan na sila? 6. Si Mr. and Mrs. Noah, 2. Kaya 8 po sila lahat. So, 8 is the number of new beginning. Amen? Naalala niyo kung bakit tayo June 8? Sapagkat new beginning. 7 is a perfect number, but 8 is the number of new beginning. Meaningful. Bakit po? Because God is going, sapagkat lahat po namatay ng baha, God is going to repopulate the earth through Noah. Kaya nagkaroon po ng repopulation. So, dumami ulit ang tao sa mundo through Noah. So, ma-imagine mo po kung paano ginamit ng Diyos si Noah to repopulate the earth sa pamamagitan ng lahi niya. Kaya sa pamamagitan ni Noah, may mga pamilya na buo sa panahon natin. Sa pamamagitan ng biyaya na nakatapo sa atin, meron din po mga pamilya tayo natutulungan sa pamamagitan ng mensahe ng biyaya. Kaya may mga pamilyang sumaya. Amen po ba? Sapagkat sila man ay pinagpala at pinaboran. Amen? Amen. So, sa anumang paraan na magagawa mo, ginagawa mo. Ginagawa natin sapagkat hindi na umiikot ang buhay natin para sa sarili natin. Amen? Sabi nga na awitin, ano yun? Hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? So, nagkakaroon tayo ng misyon. Amen po ba? Nagkakaroon ka ng misyon sa simbahan, nagkakaroon ka ng misyon sa pamilya. So, malayo o malapit man, maraming naaabot. Amen po ba? Amen. So, sa atin dito, sa pamamagitan ng ating matapat na pagbibigay, tayo po ay nakakaabot din through EMI and PLC Central. Ang ating pong nalilingkod dito ay nagagamit para po to propagate the mission of the church. Sapagkat naintindihan natin that once we were lost,
but now we were found at tayo ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos sapagkat tayo po ay nasa meaningful season na ng buhay natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It was a meaningful season, not just for Noah, but for the future humanity. Bakit future humanity? Yun po yung nirepopulate ni God ang mundo sa pamamagitan ni Noah. In the same way, when grace finds us today, it doesn't just rescue us, it recruits us into God's ongoing purpose. So, hindi po tayo tumanggap ng biyaya, hindi po tayo tumanggap ng grasya at wala lang. Amen po ba? Hindi tayo tumanggap ng grasya at wala lang. Tumanggap tayo ng grasya sapagkat sinasama tayo ng Diyos, ng Panginoon sa kanyang layunin sa mundo. May layunin po ba ang Diyos para sa buong mundo? So, masaya po ba na alam mo sa sarili mo na isinasama ka ng Diyos sa kanyang layunin? Amen. Sapagkat nasa meaningful season na tayo ng ating mga buhay. The season of grace we now live in is not empty or passive. It is a God-appointed season to fulfill our calling and participate in His redemptive mission. Ano yung redemptive mission ni God? To save the world, not from a flood, but from sin, by grace, through the finished work of Christ. So, kung ginamit ng Diyos si Noah in order to save the people from the flood, ngayon naman, ito ang panahon natin. God is giving us the meaning in our lives para ano? Para magamit tayo, para mas maraming tao ang maligtas. Amen po ba? Kinowa, ginamit siya para ang mga tao maligtas sa baha. Nakakalungkot lang kasi wala lang silang naligtas. But God repopulate the earth through Noah. So, paano sa atin ngayon, sa panahon natin? Ginagamit tayo ng Diyos sapagkat may plano siya, isinasama niya tayo sa mission para maraming tao ang maligtas sa pamamagitan natin. Maraming maabot. Amen po ba? Mas maraming makarinig at iyan po ang pinakamagandang bahagi ng biyaya. This is a meaningful season. Grace has found us not just to save us, but to send us. Sabihin mo nga, to send us. Send us. Let us share the gospel of grace with the world in every way we can while we can. Amen po ba? Hanggang kaya po natin, hanggang meron tayong kaya ibigay, hanggang may lakas tayo, may resources tayo, meron po tayong maraming maaabot. Kung sa isip mo, wala kang magagawa, meron po. May mission ka sa pamilya mo, may mission ka sa kapitbahay mo, may mission ka kung saan ka dinadala ng buhay mo pang araw-araw. Amen po ba? Amen po ba? So, ang EMI po, ngayon nakikita natin, palawak na po ang gawain. Amen po ba? Malawak na ang gawain ng EMI. Napaka-moderno na ng teknolohiya. Yung mga nag-aaral po dito ng pag-aaral sa EMI. Online lang kami po nag-aaral ng Pastor's Academy sa bahay lang. Bibigyan ka lang ng link, makikita mo na si Bishop, makikita mo yung mga kaklase mo. Nag-aaral na po. At marami kang kaklase, mga taga-iba't ibang bansa. At hindi po yan magiging matagumpay kung wala tayong kontribusyon financially. Amen po ba? Kaya yung naliliko po natin dito, malaking parte po dyan,
na pupunta sa gawain ng Panginoon through EMI. So, patuloy po natin suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng matapang nating pagbibigay sa ating panalangin, sa pag-volunteer o sa pagtalima sa mga gawain na kailangan natin pagtulong-tulungan. So, alam niyo po ba si Noah, nung time na yun, pwede siyang tumanggi eh. May option pa si Noah tumanggi nung sabihin siya ng Diyos na gumawa ng arko. Ang hirap kaya nun. At inabot ng isang taon, pwede po tumanggi si Noah. Sayang naman ang oras ko para i-google ko, 100 years para gawin ang arko. Pwede siya, sabihin niya, pwede akong gumawa ng kahit na anong bagay. Pero, tumalima. Sumunod pa rin po si Noah. And that one act of faith, of obedience, Noah is still remembered in history today. Amen. At patuloy natin pinag-aaralan ang ginawa ni Noah sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kahit maliit na bata, pag tinanong mo kung sino si Noah, alam niya sapagkat patuloy na maalala ang kwento ni Noah. So, simple lang sa panahon natin, simpleng pag-share ng salita ng Diyos. Simpleng pag-share ng mga EMI, anong tawag yan, mga broadcast, EMI, mga post-division, malaking bagay na po yun. Amen po ba? Hindi mo alam, tumatanggi ka na sa calling ng Panginoon. Yung simple po pag-share ng ating page at marami po ang nakakabasa niyan, malaking bagay na po yan. Maging sa pag-comment po natin, yan po ay dadalhin natin in eternity. Amen po ba? Sapagkat hindi po babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So maraming salamat po sa lahat na magbibigay, na magsishare ng Word of God. Tandaan natin, isang kaluluwa lang po mahalaga sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, we always see to it na pag may nakita tayong first-timer, huwag po kayong maghinawa na paulit-ulit na pag may bisita, nananalangin tayo ng prayer of acceptance sapagkat sinisiguro natin na lalabas ang tao ang bisita na yan, na siya ay ligtas. Amen? Though alam natin na gawain ng banal na Espiritu yan, pero tandaan natin, tayo po ang ginagamit na instrumento para may maligtas. Amen? Para po natin ang ating Panginoon. So tandaan, hindi na tayo nagbubuhay para sa sarili lamang natin. So tayo ay nabubuhay para ikalat ang mensahe ng biyaya na maaabot natin, kung hindi man sa buong mundo, kung hindi man sa mas marami, magsimula tayo sa mas malapit. Amen po ba? Amen. So, let's see them again. 3 things when grace finds you from the story of Noah. Number 1. Grace finds you in God's season. Number 2. Grace finds you for a new season. Number 3. Grace finds you for a meaningful season. So, nakita mo natin po ang progression po from one season to new season, from new season to meaningful season. So, maikli na lamang po ito. Tingnan natin ang life application. Paano ko naman yan magagamit? Paano ko naman yan mai-apply sa buhay ko ngayon? So, life application number 1. Pakibasa po. Don't quit. Grace meets you where you are. Don't quit. Sabihin mo sa katabi mo, don't quit. Don't quit. Grace meets you where you are. Grace doesn't wait for you to know what to do or have everything under control. It shows up in your struggles, gives strength when you're weak, and stays with you in every season. So don't give up
grace is already there. Can you say amen? Amen. Amen. So kahit anong season ng buhay mo, may pagbabago, and don't quit. Number 2, say yes to your next season. Grace is already there. So kapag nakikita mo po na papunta ka na sa next season, so from bad to good, from good to better, from better to the best season of your life, always say yes. Amen? Gusto ko to. May pagbabago sa buhay ko. Amen? The best is yet to come. I am excited. Sabihin mo, Lord, I am excited. Amen. So, God's grace goes ahead of you even before you enter your next season. So, nauna na ang Diyos, ang biyaya. Grace is already there. Making it a way, opening doors, and giving you what you need. Isipin mo, isusupply ang kailangan mo. You may feel unsure, but grace is sure. You're not going alone, hindi ka nag-iisa. Say yes to your next season because grace is already waiting for you there. Ikaw na lang ang hinahantay. Amen. Bago pa mangyari lahat yan, nakahanda na yan, nauna na. Nauna na. Hinahawi na ang daan, binubuksan ang mga pinto, at pinoprovide ang iyong mga kailangan. Minsan sasabihin mo, hindi ako sigurado, pero sabi ng biyaya, sigurado ako. Hindi ka nag-iisa. So always say next to your new season. Amen? It takes faith, pero tandaan, maging ang pananampalataya mo ay galing sa Kanya. Amen po ba? That's why we believe in Christ, your next season is coming. Say it aloud. In Christ, my next season is coming. Sabihin mo sa iyong katabi. In Christ, your next season is coming. Do you believe? Amen. I believe. Amen. Say yes to your next season. Grace is already there. Number 3. Live with purpose. God, grace didn't save you to do nothing. Hindi mo po kailangan dagdagan ang gawa ng biyaya. Amen? Ay hindi mo po kailangan dagdagan ng gawa ng biyaya. Pero po, kung natanggap mo yung totoong biyaya, totoo, gumagawa po ito. Amen? Kasi kung may totoo, may peke. Pero kung totoong biyaya ang natanggap mo, ito po ay gumagawa sa iyo. Kaya, hindi po pwedeng nasa biyaya ka at wala kang ginagawa. So, number 3, live with purpose. Grace didn't save you to do nothing. You were saved for more than just surviving. Hindi ka naligtas para lang mabuhay, para mag-survive sa mundo ito. You were saved to shine, serve, and walk in the purpose of God has for you. Ano ibig sabihin ko dito? Live out your purpose. Isabuhay mo yung purpose ng buhay mo. Do it with all your strength, with all your heart, shine, and serve the best you can. Amen? Because He did not save you to do nothing. Ano po ang sabi sa Ephesians 2:8-9? For by grace you have been saved. Amen po ba? Amen po ba? Ang salvation natin ay by grace alone. Pero huwag kang tumigil dyan. Kasi may verse 10. Ang sabi po sa verse 10, He saved you for good works. Amen? Hindi po yung gawa ang magliligtas sa iyo, kundi yung biyaya ang nagligtas sa iyo. Amen po ba?
So, works cannot save you, but you were saved for good works. Hindi ka naligtas dahil sa iyong mga gawa. Good works cannot be added to the grace of God, but good works come from the grace of God. Nakakagawa ka ng mabuti dahil nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Amen? So, pag nasa iyo ang grasya ng Diyos, doing good comes out naturally. Amen? Natural lang po yan sa iyo. And you just love doing it. Grace didn't save you to do nothing. It empowered you to live with meaning, to make a difference, and to move forward with confidence. Grace is in you and working through you, so live with purpose and make a difference. Make a difference wherever you are. So saan ka man magpunta, saan ka man magtagpuan, always make a good difference. Amen po ba? Dapat naiiba ka. Amen? Dapat kahit ilagay ka sa karamihan, mapipinpoint ng mga tao. Kasi Christian yan eh. Amen? Hindi sasabihin, ha? Christian ka pala? Kasi galing sa'yo, Christian ako. Pero kahit hindi ka nagsasalita at sasabihin ng tao, Christian yan. Bakit? Naiiba ka eh. Naiiba ka. Asian ka kasi. Asian ka. Ang mga Kristiyano sabi ni Apostol Pablo, mga Asian. Kasi hindi tayo taga dito sa mundo. Kaya naiiba tayo. Amen po ba? So, kahit saan ka man magpunta, make a difference. Amen? Because the truth is, the grace of God empowered us to live with meaning, with purpose. So let us make a difference. Amen? So tingnan natin ang tatlong life application. Pakibasa po. Don't believe. Grace leads you where you are. Say yes to your next season. Grace is already there. And lastly, live with purpose. Grace didn't save you to do nothing. And our big idea is, in Christ, my next season is coming. Do you believe that? Amen. Amen. Sabay-sabay. What is the big idea? In Christ, my next season is coming. Louder. In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. Ang tanong ko, are you in Christ? Amen. Your next season is coming. Amen. Amen. So from dark to good, from good to better, from better to the best season of your life. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po maraming dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagka